Kung hindi niyo natatanong, hashtag Facebookeris yung tatay ko. Walang araw na hindi nag-FB yun. Kaya isang umaga, nung napansin niyang nakalogout na daw yung Facebook niya sa dalawa niyang cellphone, sinabi niya agad sa akin. Ge, halika rito. Hindi ko mai-open yung Facebook ko. Kaya ako naman, to the rescue. Anong password ko? Yogi Art! Tara, sama kayo sa kwento ko. Kami lang ba? Pero kaming magkakapatid ang may alam ng password ng mga magulang namin kasi makakalimutin na sila. So, tinry kong i-login at i-open yung account ng papa ko. Pero ayaw na ma-open. At doon na ako nagtaka. Malakas ang pakiramdam ko na nahack na tong account ng tatay ko. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi nahack talaga siya. Kaya nga hack yung title no? At habang ginagaslight ko yung sarili ko na hindi nahack yung account ni Papa. At tinatry ko pa rin buksan yung Facebook niya, sakto. Nag-message yung account niya sa account ko. Meron ka Gcash? Pa-cash in mo nga to, 9K, abot ba? Ay, nako. Pag naalala ko talaga yung moment na yon, naiinis talaga ako. Gusto ko manapak online kasi isipin yun, kachat ko na yung hacker At ayun na nga, tinanggap ko na yung katotohanan na nahack talaga tong account ng tatay ko. Hala pa, nahack yung account mo. Cool! Nahack yung account ni Papa. Hello Jan! Wait lang, yung game ako. Nahack yung account ni Papa. Nataranta na kaming lahat nun. Kasi yung Facebook ng tatay ko na yun, madaming friends. At kung hindi nyo natatanong, sabongero tong tatay ko na to At pansin ko, marami talagang friends pag sabongero ka. Parang lahat nga ng kanto dito sa amin, may kilala siya. At sunod-sunod na yung tumawag na friends ng tatay ko sa Facebook, sa cellphone ng tatay ko. Actually, pati kay mama, marami na ding tumawag nun. Yung iba, matalino. Kasi alam na nahack daw si Papa kasi nahack na din daw sila dati. Hello, par. Nahack yata yung FB mo. Oh! Nag-message sa akin Nanghihingi ba naman ng Gcash? Hello, par. Yung iba naman, nakikichismis lang. Hello, Insan. Totoo ba yun, Insan yan? Nanghihiram ka? Wow! Sobra na yan. Bakit ba number? Hindi ba sa asawa mo yan, Insan yan? Wala kasing Gcash si Papa guys, kay mama lang. Hindi na namin alam yung gagawin ng mga panahon na yun. Kasi baka i-message din yung ibang friends ng tatay ko na ka-business niya at makakuha ng malaking pera. Nag-let's bolt in na kami ng mga kapatid ko noon kung anong dapat namin gawin. Tan tan taran tanan tan tan. Tananananan. Madali lang naman mag-retrieve ng Facebook actually basta may valid ID ka lang at sigurado kang pangalan mo yon at ikaw yon. Pero nataranta na kami nun Si Jan kumuha na lang ng magre-retrieve mismo ng account ni Papa. Tapos dalawa naman kami ni Nicole nakatoka na i-inform yung mga friend ni Papa na nahack yung account niya. Tapos itong hacker, ang bilis. Naalis agad yung tag. Ang galing be. Tapos nag-chat pa yung hacker nun. Sabi niya hindi daw siya hacker. May happy face emoji pa, B. Baliw Sino inuto mo, be? Yun pa, okay na. We? Galing niya na. Mag-thank you ka. Anong thank you? May bayad to, B1 to. Ay, we. Kala ko libre lang. Wala nang libre ngayon, te. Sayang. Saka na lang sana yung 1-2. Kaya ko rin yan Mag-google nga lang ako. Nataranta kasi kayo. Hoy, nataranta ka rin kaya nung kami lang. Pag-open namin ng account ni Papa, bungad sa amin yung sandamakmak na friends na minessage ng tatay ko. Ng hacker ng tatay ko. Nakakatawa nga kasi yung iba na hindi kilala ni Papa, minessage din ng hacker.
Boss, may laman ba Gcash mo? Pautang naman. Ha? Ano ka? Di nga kita kilala. Love trip talaga sa part na yun. Tukting yan. Yung iba naman muntik nang mag-send ng pera talaga. Buti na lang naagapan namin agad. At kung akala nyo tapos na, no. Walang happy ending for today's video. Kalmado na, 'di ba? Binabacktrack na lang namin lahat ng minessage ng hacker. Nang biglang pumatok yung kapitbahay namin na tropa at friends din ng tatay ko sa Facebook. Kinukuha niya na yung 9K daw na nahiram ng tatay ko na pinakash in sa Gcash kani-kanina lang. Yun lang, pati si Papa napakaamot din ng ulo nun. Pinakita ni neighbor yung convo nila ng account ni Papa. At legit talagang nag-send siya ng tumataginting na 9,000 pesos! Ilang laruan na rin mabibili ko nun. 3K lang sana yon. Kaso nung nabigay na ni neighbor yung 3K, humirit ulit tong hacker na to. Akala mo talaga, ang sarap sampalin. So siguro mayaman naman tong neighbor namin, kaya nagbigay ulit siya ng 6K. At ayun, for a total of 9K ang sinisingil niya sa amin. Sabi ko kay Papa na okay lang yun pa, bayaran na lang natin si neighbor. Since account mo naman yung credible dun. At least dun din natin nakita kung sino yung magpapairam sa'yo pag gipit ka. At dahil din dun, at least may kikwento na ako sa YouTube at may kinikwento ko sa inyo ngayon, di ba? Thank you, hacker! Thank you talaga! I love you so much, very much! At alam nyo ba kung paano nahack yung account ng tatay ko? Curious din ako nun kaya nag-imbestiga ako. Una, inisip ko baka phishing. Yung may naklik siyang link tapos may site siyang napuntahan na akala niya Facebook at nilagin niya yung account niya. Hindi niya alam yung data na tinype niya doon sa hacker mapupunta. Pero imposible. Kasi makakalimutin siya sa password niya nga, di ba no? Kaya chinek ko na lang yung cellphone niya. Binacktrack ko yung cellphone at messenger ng tatay ko. At may nakita akong nagpataas ng kilay ko. Convo ni Papa at nung pinsan niya daw na matagal niya nang hindi nakakausap. Pinsan, punta ka rito sa bahay. Birthday ko sa linggo. Free load, 500. Send mo number mo. Akala siguro ni Papa natatawagan siya nung pinsan niya kaya binigay niya din yung number niya. May magte-text dyan pa send code. At dahil masunurin yung tatay ko, sinend niya din yung text ng Facebook na may code. Yun lang, doon ako nalungkot. At sure akong ito yung salarin kung bakit na-hack at na-change password ang Facebook ng tatay ko. Inisto ko yung profile ng pinsan ng tatay ko kuno at nakita kong may nag-post na rin pala doon na na-hack daw yung account na yun. So walang duda, tama talaga yung hinala ko. Briefing ko na yung parents ko dati pa about sa mga OTP at mga code na nagte-text sa kanila. Na never nila ibibigay kahit kanino. Siguro parang password lang yan, nakalimutan din siguro ng tatay ko yung sinabi ko dati. May mali din pala ako kasi hindi ko na-secure ng malupit yung account ng tatay ko. At least lesson learned na din, di ba? Magastos lang yung lesson na natutunan namin nung araw na yun. Para daw natalo si Papa sa sabong kahit hindi siya tumaya nung araw na yun. So, yun na nga. At kung hindi kayo masyadong nakarelate sa kwento na to, ibig sabihin, bata pa kayo. Kaya ipanood nyo muna sa nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, at sa kapitbahay nyo. Panisang bilis. At syempre, thank you pala sa nag-voice over ng Mekos Mekos Insanyor, na si Kuya Shin, at saka sa tatay ko. Iba si Kuya Shin, iba rin yung tatay ko. Tapos, at syempre, walang animation kung walang animator. Kaya thank you din sa aking team. So, i-comment nyo sa baba kung ano yung favorite part nyo ng animation na to. And yun lang guys, tama na. Ang dami ko na naman nasasabi. Ang haba na ng outro ko. And see you sa next kwento ko. Bye-bye!